Hello, sound. Ayan, Hello, and we are live. Good morning sa inyong lahat, mga ka-brother. Magandang araw sa lahat ng mga ka-brothers natin dyan na palaging nanonood at nagabang ng podcast natin. Kumusta kayo? Kumusta? Matagal kaming walang podcast. Dalawang Siguro pangalawang linggo na. Pangalawang linggo kaming wala. Ayan. Pero meron naman kaming ulit na panibagong panonoorin. Pero bago yan, syempre gusto muna namin kayong kamustahin. Kamusta ba yung buong linggo nyo? Yan, productive pa rin ba? Nag-improve ba tayo? Maganda na na-journal natin yan, kung nag-improve ba tayo o hindi eh. Oo. Kahit sabi nila yung 1% goal daily daw. Pero para sa akin kahit hindi 1% kahit 0.5, 0.25% eh. Nagko-compound kasi yun eh. Oo, nagko-compound yun. Siyempre, kung halimbawa 1% ka lang isang araw, yung 1% mo sunod na araw, hindi na 1% yun. 2% na yun. Oo. Ayan, kapi-kapi tayo mga ka-brothers. Ano bang natin ngayon? Agenda. Ang agenda natin ngayon ay tungkol sa manifestation. Ayun. Kung paano nga ba nakakatuloy yung manifestation dun sa natin. Oo. Sa pagpapalago ng sarili. Kasi maraming kahit ako noon nung halimbawa hindi ko pa naintindihan yung manifestation na yan. Ang lalim pala niyan. Akala ko basta mo lang sasabihin. Yung ulit-ulitin mo lang. Oo. Hindi, affirmation yata yung Yung sinasabi mo sa bibig mo ng paulit-ulit. Oo, affirmation pala yun. Yung manifestation naman, yun yung mga bagay na iniisip mo na talagang gusto mong mangyari sa'yo, tapos mga 1 taon, 2 taon, magiging realidad mo. Yun. Ang pagkakaintindi ko dati sa manifestation, yung resulta natin. Halimbawa, yung resulta natin ngayon, yun yung resulta mo nung resulta natin ngayon, yun yung iniisip mo nung nakaraang taon o nung nakaraang 5 taon. Lahat ng habit mo noong nakaraang taon, yun yung resulta mo sa ngayon. Ang galing nga no? Sa habit talaga nag-aano lahat eh. Oo. Dumidepende lahat. Kaya kung meron tayong resulta ngayon, yun lang yung katunayan na yun yung mga inisip natin noon, pinaniwalaan natin noon, kaya nangyayari ngayon. Oo. Noong mga nakaraang panahon. Yun ang manifestation. Marami kasi lalo na sa mga Pilipino, hindi naman tayo naniniwala sa ganyan eh. Kasi hindi naman tinuturo sa school yan unang-una. Yung pinaka-pundasyon ng pag-aaral dito sa atin, walang ganyang klaseng katuruan na mahalaga pala yung ganyan. Hindi lang basta dito kasi sa kultura natin, magbasa, sa kultura natin, lalo na tayong mga Pilipino, kapag mayaman yung isang tao, ang tinatawag nila doon sinuwerte sa buhay. Oo. Lucky. Lucky. Sinuwerte daw sa buhay. Yun ang paniniwala natin lahat eh. Kapag yumaman, ay sinuwerte yan kasi mayaman na yun dati. Pero nung nagkaroon na kami ng awareness sa mga ganitong bagay, wala pala talagang salitang sinuwerte. Dati, ganoon din yung una kong alam nung nagbabasa ako ng mga libro. Hanggang sa meron akong isang seminar na nakita na kaya pala ang isang tao swerte kasi yung identity ng tao na yun, tingin niya sa sarili niya, swerte siya. Kaya palagi siyang sineswerte. Ibig sabihin, yung mismong swerte, nakatatak sa DNA ng katawan niya. Oo. Kaya anong mangyari, yun siya. Yun yung pagkatao niya. Hindi tsamba. Hindi tsamba. Ano yun eh? Parang ginagawa mo ng yung sarili mo. Tawag dito, hinahanda mo na yung sarili mo. Oo. Sa tatanggapin mo. Sa Biblia nga, ang tawag doon, nagkatawang tao. Yun? Oo. Yun yung manifestation para sa amin yung nagkatawang tao. Mula sa spiritual, nagiging physical. Yun ang katawan tao. Kasi itong physical natin, hindi naman ito yung realidad eh. Ang realidad yung bago mangyari yung physical. Itong nakikita nating physical na to, ang tawag dito, manifestation ng reality. Meron pang reality talaga. Yung reality, yun ang hindi mo talaga nakikita. Yun yung idea. Kasi mas mataas sa physical yun eh. Yun yung pag-aaralan natin ngayon na meron palang science nun. Diba? Oo. Talaga? Merong science of may manifestation. Oo, merong mga formula ganito. Mga formula? Oo. Ganda yan sige. Ano bang pangalan ng papanoorin natin? Hindi ko alam Basta ang alam ko pangalan, Devi lang. Si Devi. Ito. Ayan. Ayan, babae. Sige, panoorin na natin to.
the law of attraction. There are a lot of people who are under the impression law of attraction pala to. the science behind manifestation and the law of attraction. There are a lot of people who are under the impression that the law of attraction is this wishy-washy witchcraft which has nothing to do with science. But in this video today, I want to explain to you how this is not true at all, and how the law of attraction and manifesting things into your life is actually highly correlated to science, it being quantum physics. And there are a lot of great scientists who already started to slowly understand this. You know, Einstein, who developed the relativity theory, and other great names in science such as Lorentz, Maxwell, Heisenberg, and Planck, who greatly developed quantum physics and the quantum field theory, are actually the basis of what the law of attraction and manifestation is built on. Now, in this video today, I first want to explain to you what the science is behind the law of attraction and manifestation. And then in the second part of the video, I'll explain to you how you can actually use this knowledge to manifest things into your life and get into alignment with your desire. My name is Davy. I am a PhD student in Di ba yung sinasabi dyan na law of attraction? Kapag sinabi mo kasing law, ano yung ibig sabihin sa'yo ng law? Ibig sabihin nun, yan na yung hindi mo bababaling ano eh. Siyempre sa Tagalog, batas yan, no? Oo. Pero ano yan, pagkakasunod-sunod yan ng mga bagay na para mangyari yun, kailangan mo talagang gawin yung isang bagay. Ang sa akin naman, ang pagkakaintindi ko dyan sa law, pag sinabing law, hindi yan yung law na kagaya na pinapasa ng Senado, ng Kongreso, hindi yan yun eh. Kasi yung law na pinapasa nila, pwede mong manipulahin yun eh, pwede mong baliin. Pero itong sinasabi dito na law of attraction, ito yung batas na hindi mo pwedeng dayain to eh. Oo. Hindi ka pwede mag-cheat. Hindi mo pwedeng manipulahin to. Kasi para tong, halimbawa na, no, yung karma yan ang tawag dyan. Ano? Law of gravity. Yun, isang halimbawa na natin yun. Kahit gaano ka kagaling, kapag ka tumalon ka sa 100 palapag ng building, sigurado pag bagsak mo. Bagsak at babagsak. Oo. Hindi ka mabubuhay. Ganon din yung law of attraction. Hindi mo pwedeng manipulahin, hindi mo pwedeng dayain. Oo. Sa oras na ginawa mo yung principle ng law, sumunod ka dun sa mismong batas, merong reward yun. Dalawa lang naman yun, reward o kaya penalty. Diba? Ganoon naman ang batas eh. Pag di ka sumunod, ito mangyayari sa'yo. Pag sumunod ka, ito mangyayari sa'yo. Oo. Ganon din dito sa batas na to. Kasi hindi naman tao nagtakda ng mga batas sa buong sanglibutan eh. Meron talagang nagtakda na kung gagawin mo to, kahit sino ka, kahit babae ka, kahit lalaki ka, kahit wala kang kamay, kahit bulag ka, basta ginawa mo tong batas na to, mangyayari at mangyayari sa'yo yung dalawang pwedeng mangyayari sa'yo. Pwedeng reward o kaya penalty. Mahatulan ka ng kasamaan o mahatulan ka ng mabuti. Kaya pinag-aaralan natin to, gusto natin matutunan to na paano gumagana tong batas na to. Kaya sinasabi niya rito na may dalawang klase siyang ituturo. Yung una, yung papaliwanag niya kung ano yung law of attraction sangayon sa science. Saka yung pangalawa, paano mo gagamitin. Paano mo i-apply. Yun na yun sinasabi niyang manifestation. Oo. Para mag-manifest. Para mag-manifest. Chemical engineering at the University of Cambridge, and in my free time I love to study anything about psychology, the mind, especially the law of attraction, which is this amazing law which you can manifest things into your life. And I went so deep that I even went into the quantum physics of it and what it is actually based on, and that is what I want to touch upon today. I want to give you a little bit of an insight on what is the physics behind the law of attraction. Let's get into it. The first thing that I want you to understand is that everything in this universe is frequency. So we know about, for example, sound frequencies. What I mean by frequency is waves. We know that sound consists of waves, and the number or the pitch of the frequency refers to how quickly the waves progress in a period or in time. So with the analogy of sound, quick frequencies are a high-pitched sound and slow frequencies are a low-pitched sound. Now the same goes for light. Yung isang example dyan na ano, sinabi niya dyan na ang buong universe daw ay frequency. Ito, isang halimbawa na to, no? Tayo nandito ngayon sa Pilipinas. Oo. Pero, itong video na to, pwede itong mapanood sa Amerika, pwede itong mapanood sa Canada. Paano nangyari yun? Diba? Kasi nga, yung mismong wave o yung mismong mga atomic particle nitong video na to, kaya nitong hindi siya nagta-travel eh.
talagang nakakalat siya sa buong mundo. Nandun na siya. Kailangan mo lang ng tinatawag na itap mo yung frequency na yun. 'Di ba? Sa radyo nga AM tsaka FM yun eh. Kapag ka nasa AM ka, tawag dito pangabalita yun. Ganon din dito sa atin. Ganon din yung tinuturo niya dito na yung frequency kapag itinap mo yun, kapag nagtinap mo yung frequency na gusto mong puntahan o marating, automatic nandun ka na eh. Walang time and space dun eh. Ganun katindi tong ginawa ng Diyos natin. Kapag gusto mong, halimbawa, mapanood yung isang video tungkol sa, napakabilis na ngayon eh, yung internet na lang, pansinin mo, paano nakaka-travel yung isang impormasyon ng walang wire, di ba? Galing, frequency. Oo. Itong buong space na to na ginagalawan natin, akala mo siya walang laman. Yung mga space na walang material, di ba? Oo. Pero, sabi nga di ba Proctor dyan eh, alam mo ba itong mismong ginagalawan natin, punong-puno to ng sound. Kaya lang ba't hindi natin naririnig? Hindi mo maano yung frequency na yun eh. Maliban na kung gagamit ka ng device, halimbawa radyo, mga aparato. O aparato, yun, maririnig mo yung sound na yun. Yan yung sinasabi niya na frequency. Oo. Di ba? Kaya nga, kahit nasang ka eh, kahit yung kausap mo nasa Amerika eh, yung cellphone na lang eh, di ba? Kapag tinawagan mo, live kayo, nag-uusap kayo eh. Ba't nangyari yun, di ba? Wala kasing sa walang sa universe, walang layo pa nun ha. Hindi nag-i-exist talaga ang time. Samantalang noon nung wala pang awareness na ganyan ng tao. Oras kasi yun eh, segundo, millisecond lang. Wala kang time eh. Hindi nag-i-exist ang time sa sa tawag dito, sa realidad. Hindi nag-i-exist ang time. Ngayon, nag-i-exist, ipaliliwanag niya rin mamaya dyan kung bakit nag-i-exist yung time. Kapag yung isang liwanag tumama sa physical object. Oo, yun nga, nagta-travel na. Oo. Light also consists of frequencies. You have light particles called photons that travel with a certain speed, the speed of light, and that form these wave patterns in space. Now, what I want you to understand about both sound and light is that they're on a spectrum, and this spectrum is the total amount of frequencies sound or light can exist in. Now, what I want you to understand about the spectrum is that we as humans are only able to perceive a relatively very small part of these spectrums. So for example, with sound, out of all of the sound frequencies that exist, we as humans are only able to perceive about 1% of these sound frequencies. Baka hindi na 1%, baka 0.001%. Out of all the frequencies that exist, the visible light, which is the rainbow colors of light that we can observe, this is only 0.0035% of the frequencies that exist. Grabe, no? Now, why am I mentioning this? What I want... Once kasi mukha mo siguro yung mga 100% yan, godlike na yun. Godlike. I want you to understand is that what we can observe with our physical senses is only a very small part of what exists. Now, why is this related to manifestation? Because manifestation, you need to understand manifestation is something from the non-physical world. You need to understand that our senses are not able to detect everything. We're not able to observe everything. And this leads me to the third thing that we can consider as frequencies, which is our emotions. So I already said light is made up of frequencies, sound is made up of frequencies. Actually, any particle in the universe has a frequency. This is the wave-particle duality theory developed by Heisenberg that states that everything with a mass is also a wave at the same time, also has a frequency, but these properties cannot be measured at the same time. Let us consider our emotions as frequencies. I'll show a chart here. Our emotions are vibrations or frequencies, and lower vibrational emotions or frequencies are bad feelings. Galing ano? Pinakamababang frequencies, ano yan? Shame. Kahihiyan. Oo. Kaya pala pagka yung nahihiya ka, no, tingnan mo yung kasalanan nila, Adan, nung magkasala sila. Sobrang kahihiyan yung nila, nadama nila. Kasi, ang emosyon natin, frequency yan eh. Kung anong nararamdaman mo, ayun yung frequency ng katawan mo. Oo. Yan, naalala ko nga si Bob Proctor pag ito na yung pinag-uusapan siya, yung una kong naging source dito eh. Na
ang emosyon natin, yun ang, dun mo malalaman kung anong vibration ka, nakatap. Halimbawa yan, tinuturo dyan, no? Yung, ano yan, guilt. Guilt. Anong guilt? 30 lang eh. Yeah. Guilt. Yung nakukonsensya ka. Kasi dahil doon sa ginagawa mo. O kaya sa iniisip mo. Ibig sabihin nyo, itong mga emosyon na to, kapag ka mas mababa, more on physical to. Ibig sabihin, more on matter. Kaya nga, di ba, pag nag-aaral tayo sa Biblia, sabi niya wag yun ang ano yung dati yung pagkatao na puro laman. Yun. Kasi laman nga eh. Laman sa Biblia tawag dyan eh. Oo, sa Biblia yun ang term. Kapag spiritual ka, tingnan mo yun sa pinakataas, enlightenment. Peace, pinakamataas. Kasi, pinakamataas. Ano yun, kumpleto ka na dyan. Pakiramdam mo dyan, kumpleto ka na eh. Wala ka nang kailangan eh. Kapag enlightened ka na, lahat ng nakikita mo, bali wala na sa'yo kung tutuusin. Wala na. Hindi ka na nagre-react na masyado, di ba? Galing. Kasi alam mo na meron tinatawag na batas nga ng universe. Oo, panatag ka. Naiintindihan mo lahat eh. Panatag ka na ano man ang mangyari, talagang nasa Diyos lahat eh. Oo, hindi mo pinay-personal yung mga Oo, pangyayari. Tama. Kaya ang pakiramdam mo dyan sa enlightenment na napakagaan mo. Kaya yung frequency niya napakataas. Parang wala parang wala ka ng laman diyan. Oo. Hindi ka na lumalakad sa laman. Tama yung Biblia, hindi ka na lumalakad sa laman. 'Yon. Hindi mo na nararamdaman yung galit, yung puot, yung inggit. Wala na. Kasi nandoon ka na sa pinakataas eh. Ito yan yung science behind quantum physics behind law of attraction. Na kapag yan naman yung mga emosyon mo na meron ka, yan din ma-attract mo. Oo. Yun lang naman ang ano dyan end goal dyan eh. Kaya lagi natin piliin, syempre, positibong emosyon. Diba? Ngayon, kung napapansin mo na naiinggit, may grief pa nga naiinggit ka, isipin mo, hindi ka dapat mainggit. Kasi pinagpaguran ng isang tao yun eh. Oo. Diba? Ang gawin mo, dapat ma-inspire ka dun sa tao na yun. Baliktarin mo. Oo, kaya niya. Di kaya ko rin. Kaya ko din yan. Diba? Diba? Yun ang sabihin mo. Galing. Kesa yung, diba, kinaya ng isang tao, wala yan, di magtatagal yan. Sinuwerte lang yan. Sinuwerte lang yan. Mas lapitin ng swerte yung taong hardworking, di ba? And higher vibrational emotions are good feelings. These frequencies of emotions that I'm showing here are the frequencies that are part of our physical reality. These are the frequencies we're able to observe. And the higher we get on the scale, the closer we get to the non-physical realm, or to God, as some people like to see it, because the higher frequencies are sort of the higher dimensions that exist. Now, this is where it gets a bit tricky, because you need to understand that these higher dimensions above the vibrational range of emotions that we are able to observe is something we cannot observe. Pala yung sabi nila, kapag halimbawa nakapagpatawad ka o kaya parang ang gaan-gaan ng pakiramdam mo. Oo. Kapag halimbawa naman na ang bigat-bigat kasi ang bagal ng frequency mo. Di ba? Ganun pala yun. Mabigat na frequency talaga yun, napakababa. Oo, napakababa. Sipin mo lang habang nagiging material ka, lalo kang bumibigat. Oo. Kasi, mababang ang frequency. Mababa ang frequency mo. Kaya sabi niya dyan, mas mataas na frequency, mas hindi mo maoobserbahan ng physical na sense. Oo. Sino ba isang rabbi na narinig ko? Sabi niya, yung pagkakaiba daw ng physical at saka ng spiritual, yung physical, kayang i-observe sa laboratorio. Oo. Pero yung non-physical o yung spiritual, hindi siya kayang sukatin ng laboratory. Yun ang pinaka niya. Pamantayan niya pagdating sa physical tsaka sa spiritual. Halimbawa, may example nga siya Meron daw babaeng buntis na pumunta sa ospital. Oo. Sabi ng babaeng buntis, malalaman mo ba kung ano yung itsura ng anak ko? Sabi ng doktor, sige, natin. Sabi, tingnan nyo nga dyan kung anong magiging kulay ng anak ko, kung maputi ba o maitim. Sige, nilaboratory niya. Sabi, ito, ang magiging kulay ng anak mo, maitim. Oo. Sabi, sige, yung anak ko ba magiging mabulas ba to o maliit? Sige, kaya ngayon yung mga ganong klaseng tanong sa physical, kaya ng laboratory. Ngayon, sabi naman ng babae, sige, yung anak ko ba na ilalabas ko, magiging friendly ba to? Yun.
Pagdating na sa mga ganong Sa tanong. pagdating sa mga ganon, o kaya Successful, magiging, mabait, di ba? magiging ano ba to, tawag nito, competitive ba to sa trabaho niya? Yung mga ganon, mga ganong klase ng qualification. Kasi hindi mo na nga ma-observe yun eh. Yung mga ganong trait. Dahil spiritual na yun. Oo, hindi na kaya ng aparato yun. Ito rin yung sinasabi dito ni Devi na the higher the frequency, hindi mo na yun ma-obserbahan. Hindi na yan kayang sukatin ng physical na laboratory o kung anumang physical na, hindi mo na yung masusukat nun. Pero kung tutusin yung mga ganong tanong nakadepende yan doon sa nagtatanong sa magulang. Diba? Kung siya yung mag-aalaga. Kasi kung anong frequency ng magulang, pwede niyang mahawaan yung anak niya. Oo. Diba? Kaya lang, ang punto nga doon, hindi talaga siya kayang sukatin. Hindi siya kayang sukatin ng physical. Kasi unang-una, wala pa rin device. naman Lahat nagsisimula sa talaga, sa mababang frequency. Other than using your sixth senses. This is what people talk about when they're talking about the fourth or fifth dimension. This is above the emotional frequency range that we are able to observe. Now again, I already made the analogy with sound and light. We as humans are only able to capture a very small part of the total of frequencies that exist. And I want you to believe that for emotional frequencies, this is the same thing. This is just the emotional vibrations of our current physical reality. It doesn't mean that there isn't more above that. It's just we're not able to observe that with our senses. I also want you to understand that sound... Kaya pala sabi ng Diyos, yung tatanggapin nyo, hindi sapat, di ba? Yung tatanggapin nyo. Hindi natin nakikita pa yun Kaya maraming hindi naniwala sa Diyos, kasi hindi kaya talaga. Lalo na kung hindi mo alam yung ganyang klase ng awareness. Na meron talagang pupuntahan ng tao na hindi nasusukat ngayon sa physical na mundo. Kasi ito nga lang space, na-detect ng mga scientists, na meron talagang hindi nila nakikita pero nag-e-exist. Na umiiral. Ito nga, kagaya ng mga batas na ito, maobserbahan mo yung mga batas na hindi mo siya makikita physically pero mararamdaman mo. Siyempre, kung tumalong ka ng 100 floor, ramdam mo yun pag bumagsak ka. Di ba? Alam mo yun, wala namang tatalo ng 100 floor, pataas ang Pataas ang bagsak Oo. Pababa at pababa lahat yan. Ganon din yung mga ibang mga batas na inoobserbahan natin. Na kung hindi mo ito pag-aaralan, hindi mo talaga malalaman na merong gumawa nitong Hindi naman yan aksidente na merong gravity. Hindi naman aksidente yun Oo. Meron talagang, hindi mo yun maididinay sa sarili mo na meron talagang nag-assign ng ganong klase ng batas. Kasi yung mismong isip natin, napakamakapangyarihan niya. Kahit hindi nakikita ng mata mo, hindi nararamdaman ng kamay mo, talagang gagana ang isip mo na meron at merong magdidikta dyan. May impormasyon na papasok dyan na dahil dito kaya nagkaroon yan. Oo. Meron at meron yan. Tawag nga doon, intuition Science, the way it is defined in our physical world, is that it is limited by the physical senses. So science... Tsaka yung sinasabi dyan na light, yung ilaw, frequency din. Kasi yung mismong perspective natin, ilaw yun Halimbawa, kung ang ilaw mo o yung mismong lumalabas sa mata mo mula sa loob, kung ang ilaw nun, pighati, o kaya kahihiyan, lahat ng masisilagan ng ilaw mo, yun ang realidad mo Yun ang makikita mo. Oo. Kaya kung ang ilaw mo lumalabas mula sa loob mo, palabas sa mata mo. Ito pala yung nagpapaliwanag sa Biblia na yung di ba? Oo, yan na yun. Ang ilawan ng iyong katawan ay ang iyong mata. Oo. Yan yung nagpe-perceive ng kung ano yung realidad mo. Halimbawa, kung ang ilaw ng katawan mo, kahirapan ang nailagay dyan, ang ilalabas niya na puro maiobserbahan niyang kahirapan. Oo. Kaya may mga tao na kahit anong ipakita mo na sa kanila yung mga kayamanan, ang tingin nila sa mundo talaga kahirapan Wala silang nakikitang anuman na, ay hindi. Yung mga mayaman na yan, sila dahil lang kaya mahirap kami. Puro kahirapan nakikita nila kahit ipakita mo na yung napakayaman nitong paligid. Puro kahirapan pa rin. Bakit? Kasi yun yung nasa loob ng katawan nila. Yun ang ilaw nila. Kaya kapag lumabas yung ilaw na yun at tumama sa realidad, yun ang na-oobserbahan nila. Nakaprogram na sila dun Tapos meron ding tao na kahit anong gawin mong, kahit ang sasama na ng nasa paligid niya, ang nakikita niya mabubuti naman. Diba? Kaya
nagiging realidad niya rin yung mabuti. Tapos, unti-unti yun, saka siya nakakaalis dun sa masasamang pangyayari. Oo. Nagmamanifest yun sa realidad natin. In a way, is only able to capture what we can somehow observe with one of our senses. Science will never be able to fully capture everything that is going on in our universe just because of this limitation of ranges in the spectrum that we are able to observe with our physical senses. Now, enough about frequencies. Now that you understand that our emotions are frequencies and part of the spectrum, I want to come to my second point. Manifesting at the core is about aligning to the right frequency of the reality that you want to live in. And this is where quantum physics and Einstein already partially touched upon with his relativity theory. What Einstein established is that you need mass and energy in order to create a curvature in space-time. And we are the mass and energy, because mass and energy is everything of our physical world. But this perception is what creates the curvature and time. Another concept in the quantum field theory is the theory of multiple realities. Jumping from one quantum field to another is the destruction of mass and energy and formation in another field. And what that means is that in this theory, there are multiple levels that exist at which mass and energy can also exist. And again, we are the mass and energy. And to go from one reality to another, there is the destruction of mass and energy in one and a jump to another. And let me just give you a very simple analogy. The way to look at manifestation is you are the radio, and the frequency that you're emitting is the emotions that you're feeling. And the universe has all of these radio channels with realities. You know, there is the channel which is the current reality you're living, but there are also other realities that exist, you know. Yan yung kinikwento ni ni Quasi. Pinag-aralan natin nakaraan. Konektado pala to. The reality where you have your dream job, or the reality where you would stop watching this video right now. Galing, kasi kinikilabutan ako, no? Tatap ka lang eh. Kung tutuusin, isipin mo, napakasimple. Simple talaga. Napakasimple. Parang yung frequency mo ngayon na nasa mababa ka. Yung mismong emosyon, yun yung vibration eh. Yun yung gagamitin mong paraan para makatap ka sa mas mataas na frequency. Kasi, tingnan mo yun, mas maliwanag na sa akin yun. Hindi mo naman kailangan talaga ng kotse. Pero ba't ka nagkakaroon ng desire or yung gusto mong magkaroon ng kotse? Kasi gusto mong ma-experience. Yung experience na yun ang gusto mo eh. Hindi naman talaga yung kotse eh. Yung experience na magkaroon ka ng kotse. Ngayon, ba't aantayin mo pa na talagang magkaroon ka ng physical na kotse? Kung pwede mo nang i-experience yun ngayon, na kahit wala ka pa talagang physical na kotse. Yun yung manifestation, na kapag ang desire mo o yung, tawag nito, yung kagustuhan mo na magkaroon ng kotse, idamhin mo na. Damhin mo na. Hindi mo na kailangan antayin. Kasi sa oras na madama mo na may kotse ka, automatic yun eh. Tumatap ka na sa mas mataas na frequency. Nakatap ka na automatic. Kasi wala namang time and space pagdating sa kalawakan eh. Pagdating sa realidad, walang time and space. Doon na magsisimula yung tinatawag niyang law of attraction. Oo. Diba? Sa oras na maramdaman mo na talagang may sasakyan ka na nararamdaman mo, nagda-drive ka, nakapunta ka sa iba-ibang lugar, realidad na yun eh. Yun ang hindi naintindihan na iba. Akala na iba, kasi nungalingan kasi yun. Kailangan para maging realidad, dapat nakikita ng Tama. mata. Yun ang pinakamalaking kasinungalingan. Yun ang kasinungalingan na itinuturo ng sosyedad. Na yun ang natutunan natin. O, ng demonyo. Na kailangan meron kang physical na ganitong bagay para maramdaman mo na meron ka talagang ganon. Oo. Which is, kabaliktaran nun sa sa quantum physics. Kabaliktaran. Hindi ganon ang law o yung batas na nag-i-exist talaga. Hindi yun yung realidad. Na para magkaroon ka ng bagay na yon, kailangan meron ka na kaagad nun sa loob mo. Oo. Ngayon, kapag ka meron ka na nun sa loob mo, dun lang yun unti-unting, napakabagal kasi ng physical eh. Bagal.
hindi kagaya nung, kaya nga, yung frequency, depende yan sa kung gaano kabilis mag-manifest. Kung nasang pinakatuktok na talaga yung desire mo tungkol sa isang bagay na yun, mas mabilis mo makukuha. Mas mabilis siyang mag-manifest. Oo, mag-manifest eh. Yun yung ibig Kasi sabihin kung puro dito. kalungkutan, puro pighati nararamdaman mo, Yun ang bagal. yun ang magmamanifest talaga sa'yo. Ibig ko sabihin, ang bagal nga nun eh. Hindi talaga, napakatagal. Oo, matagal yung frequency na yun. Sobrang tagal. Kasi, gusto mo magkaroon ng sasakyan, pero nalulungkot ka kasi, pamahal yung sasakyan, tsaka palit yung sweldo ko eh. Di ba? Oo. Imbis na sana, hindi ganun ang maramdaman mo, na wag mo nang isipin kung paano ka magkakaroon ng sasakyan, basta isipin mo meron ka ng sasakyan. Kasi, automatic nakatap ka na sa frequency na yun eh. Realidad na yun. Ngayon, kapag nakatap ka na doon, unti-unti namang i-attract na yung mga idea kung paano ka magkaroon nun. Doon na magsisimula yung tinatawag na law of attraction. Oo. Galing. And get a cup of coffee. Manifestation is about aligning your radio or tuning in your radio to the right channel. And where do these other realities exist? It's a weird concept to think that there are other realities, parallel realities to us. But those realities exist in the mind. Because if you can imagine right now that you're going outside and gonna get a cup of coffee or going to the supermarket, that is a different reality. And as soon as you actually align your feelings and vibrations to that reality comes into the physical realm or the physical world that we're currently living in. So manifestation is more than just wishful thinking and hoping, but manifestation at the core is about aligning your radio to the right channel, to the channel that you want to be on in the universe. And why do you use the mind? Because the mind is where you create the other realities. Think about the dream world. When you're dreaming, you are in a different reality. The world reality contains real, and with real, we refer to anything physical, anything we can observe. But a dream is still happening, so it is still in a way real. It is just a different reality. And did you know, for example, Einstein used his dreams to develop some of his science? He would lay his notebook next to him and have a 30-minute nap, let his assistant wake him up, and then the first things that he came to his mind, he wrote down. And this lucid dreaming or this dream state is what he used to develop some of his theories. So everything that happens in your mind, it's not physically real, but it is still a different reality. It is still Yun nga yung nababasa ko sa mga community na mayroon sa what if yung dream mo, yun talaga yung totoo. Tapos pag gumising ka, yan na yung tawag nito, yan na yung illusion. Oo. May mga gumaganon eh. Parehas naman siyang totoo. Diba? Parehas siyang totoo, kaya lang, mas mabilis kasi yung isang diba, marami kasing realidad eh. Mas mabilis yung isang reality kasi mas mataas na frequency yun eh. Yung mga panaginip, mas mataas na frequency yun. Still a different channel in the universe that exists, and it is up to you to align your feelings and vibrations to that reality if it is something you want to live in. Now, that was my attempt to explain the science. Let me now get into how to actually use this knowledge to manifest things into your life. So again, I want to start with the analogy that you are the radio, and the frequencies that you emit is the emotions that you're feeling, and the universe has all of these realities with different channels, and you're trying to tune in to the right channel. The first step in manifesting things is expressing your desire. It is about telling the universe which reality you want to tune into. Because if we never first imagine what we want to happen, again, I said an imagination is a different reality that exists. If we never express this different reality, this reality doesn't exist yet, so we will never be able to live in that reality. And parang example niyan, 'di ba? No, gusto mong nanonood ka ng TV. Gusto mong mapanood si Vice, hindi naman pwedeng sasabihin mo lang eh. Oo. 'Di ba? Parang isang example niyan, 'di ba? Gusto mong manood ng wala na kasing channel 2 ngayon, you know. Oo. O kaya nasa channel 7 ka, gusto mong manood ng channel 5. Kailangan mong gumamit ng aparato eh. 'Di ba? Kailangan mong pindutin yung remote control para makalipat ka sa ibang sa ibang frequency.
Parang yung sinasabi niya na kailangan isipin mo. Yan, yun ang magiging remote mo eh. Oo, Yung isip yung mo isip eh. ang remote. Yun ang pinaka-device natin eh. Para makatap doon sa frequency na yun. Yun, oo. Kasi ang problema nga ngayon sa society, hindi na ginagamit yung isip eh para mag-tap eh. Automatic na merong iba na gumagamit sa isip ng tao ngayon eh. Program. Oo, program na ng society. Sige, tuloy. Kaya nga sabi ni sino ba nagsabi nun? Kapag hindi ikaw ang nag-program sa sarili mo, merong magpo-program sa yung iba. Kung nagtataka ka na hindi mo nakukuha yung mga bagay na gusto mo, kasi baka iba yung nagpo-program sa'yo. Baka iba yung kumukontrol sa isip mo. Yun yung emotion eh. Tawag nga doon subconscious. Yung subconscious na yun o yung emotion na yun, yun ang may kakayahan na mag-tap sa frequency na gusto mo. Ngayon, programmable yun eh, naipoprogram yun eh. Kung ano yung madalas mong isipin, tawag nito, pag-aralan, panoorin, kung ano yung madalas mong mo-consume, yun ang maipoprogram dito eh, sa subconscious mo eh. Kung ano yung nakaprogram sa'yo, yun yung ilalabas ng katawan mong frequency. At yun yung magmamanifest yun ang magiging resulta. Tama. Kaya tingnan mo maigi kung ano yung nagmamanifest sa realidad mo ngayon, kung kasaganaan ba o kahirapan o kalungkutan. Kasi baka hindi sa'yo galing yan eh. Baka hindi ikaw ang may program yan. Baka noong nakaraang 10 taon may nag-program sa'yo yan. Hanggang ngayon yan pa rin ang nagra-run sa yung program. Yan pa rin yung nagra-run sa'yo na frequency. Nandiyan ka pa rin. Baka may naglagay sa'yo dyan na hindi mo alam. Kaya nga sabi sa Biblia, ang Diyos naghasik ng binhi eh. Tapos, sa gabi, meron din naghasik na isang binhi. Ibig sabihin, pag sa gabi kasi, tulog ka eh. Unconscious ka, ibig sabihin wala kang malay na may naglagay nun. Kaya tayo, responsibilidad natin na alamin kung ano ba yung talagang gusto natin. Kasi baka yung naglagay nun hindi tayo eh. Tingnan mo, gusto mo lagi nakabayad ng kuryente, on time, gusto mo lagi, tawag nito, free ka sa lahat ng mga, yung bibili ka kahit saan, gusto mo, o kaya hindi ka na mo problema sa mga bayarin. Ngayon, isipin mo, bakit hindi mo nagagawa yun kung yun ang problema mo? Kasi nga, baka yung frequency na nakatap dyan sa emosyon mo, yun ang naging nakasanayan mo. Kaya dito, sinasabi niya na paano may apply, pwede mong baguhin yun. Kaya lang, hindi yun basta-basta mababago kasi lalaban yun eh. Oo. Lalaban yung subconscious mo kapag binago mo yun, matinding labanan na mangyayari sa katawan mo. Kasi unang-una, bata pa lang talaga tayo, may mga nakaprogram na eh. Na yun yung dapat nating, may mga frequency na nauna bago tayo maging self-aware. Ayun nga, yung sinasabi mo na lalaban, medyo may mga idea na, merong sa conscious mo, sa subconscious mo na, hindi mo pwede yan. Tama. Hindi yan yung batas. Hindi yan yung inalakihan mo eh. Hindi yan yung normal sa'yo eh. Ganun niya kaagad. Sasabihin pa niyan, maraming hindi yan ibig sabihin, hindi yan salita na magsasabi sa'yo. Mararamdaman mo yan. Mararamdaman mo. Nakukontra ka agad yung yung emosyon mo. Kukontra yan eh. Kaya nga, yung emosyon natin, yun yung energy in motion nga yan eh. Na kapag ka naramdaman mo, kaya tayo gumagalaw dahil sa emosyon. Kung wala ka emosyon, hindi ka makakagalaw. Yan yung nagko-control ng galaw ng katawan natin. Kaya kapag meron ka isang bagay na gagawin tapos babaguhin mo, siguradong yung emosyon mo kaagad ang makakalaban mo. Galing Kaya kung papansin nyo, siguro maraming hindi nakakalam pero kami ng kapatid ko. Para sa amin yung tinatawag na trading, kung alam nyo yun, ang number 1 rule talaga doon is control your emotion. Once na makontrol mo na yung emotion mo, limitless ka na eh. Lahat, yung kikitaya mo sa trading, limitless. Kaya matindi talaga yung emosyon. Oo. Si Warren Buffett nga, sabi niya control your emotion and you will control the money. Yun. Kasi, ang pera, para siyang emosyon eh. Tingnan mo kapag ang emosyon mo gastador ka, at saka ang emosyon mo pakiramdam mo palagi kang hindi ka swerte, talo ka lagi, talagang mawawala pera mo. Talagang mawawala pera mo, lalo na kapag yun ang pakiramdam mo, may tinatawag sila revenge. Yun, revenge. Yung pagka natalo ka gusto mo sagasaan ulit agad. Sa madaling panahon. Wala, hindi ka magtatagumpay sa ganun. Hindi yung batas eh.
Hindi yun yung batas. Kapag na-aksidente ka, nasagasaan ka, hindi yun yung batas para ano eh. Hindi mo agad mababawi yun eh. Tama. Diba? Kasi kailangan mong pag-isipan yun bakit. Mm-hmm. Kasi more on ano talagang hindi siya strategy eh. Lalo na sa trading, hindi talaga strategy, yun. Mindset yun eh. Ang kailangan mo dun eh. Ang mindset, binubuo yan ng conscious tsaka subconscious. Yan. Sabi nga ni 95% ng ginagawa natin subconscious, unconsciously. So, kapag ka ang emosyon mo mali, talagang walang mangyayari sa'yo. Ang emosyon mo, yun yung magiging identity mo kasi. Tama. Yun magiging yun Kasi yun ang ine-express ng buong katawan mo. Na para bang, tawag nito, yun nga nagkatawang tao eh. Diba yun, inuulit natin kanina. Na kung ano iniisip mo, magkakatawang tao sa'yo yun. Yan kung iniisip mo lagi, nababahala ka, tapos pinanghihinaan ka ng loob kasi palagi kang talo, palagi, parang walang nangyayari. Diba? Wala na yung pasensya dun eh. Lowest frequency na yun na para ka nang nasa kahihiyan nun. Oo. Tapos, grief ka yung parang, inggit na inggit ka pa. Oo, ba't yung iba ganito, yung ako hindi. Diba? Doon nagsisimula lahat eh. So yung video na to, it's all about emotion na kung ano yung pipiliin mong emotion. Diba? Oo, kasi yun ang magmamanifest sa'yo eh. And we need to tell the universe what would be our ideal channel. And there are many ways to express your desire. It could just be through a simple imagination. A more powerful technique is scripting. And why is scripting more powerful? Because there's more emotion attached to it. Journal kanina. Yan, oo. Napakaganda, no? Scripting. There's more feeling. If you actually start to script a scenario, it's the same as when you watch TV. When you watch TV, you get really invested and you feel like you're part of the TV show, right? When you're scripting, it is the same thing. When you script this imaginary scenario, you'll start to actually feel the feelings as if it is true. Yan. And that, when you feel the emotions of your desired reality, is when you're tuning in. That is when you're aligning yourself. Galing ano, kaya tawag sa Biblia, scripture. Yung lang isang palatandaan na dyan kapag ka tumayo balahibo mo eh. Ibig sabihin nun, nararamdaman mo talaga. Mo. Nangyayari yun sa'yo eh. Hindi yun totoo. Totoo talaga yun. Kasi yung frequency, doon nagsisimula yung pag-tap mo sa frequency na yun eh. Pag tumaas yung balahibo mo. Oo. Yung mga senyales na nakatap ka sa frequency na yun. Galing ano. To the right universal channel that you want to be on. Now the second step is getting into alignment. Again, tuning into the right channel is about feeling the emotions as if that reality is true. Our emotions, which is our frequencies, are the key here. When you think about whatever you desire, how does it make you feel? Does it make you feel stressed? Does it make you feel upset? That means you're nowhere near tuning in to that reality yet. Yan, parang sinasabi niya dito na kailangan pumili ka ng channel na makakapagbigay sa'yo ng magandang value. Oo. Kaya mga manonood natin dyan, pwede nyo pindutin yung subscribe button natin. Di ba? O kaya like button. Like button. Di ba? Sa pamamagitan yan, magkakakonektahan tayo sa mga frequency na yun eh. If you think about your desired outcome, let's say you want to be a millionaire or you want to be super successful at work, and if you think about that and that makes you feel excited, that makes you feel like, oh yeah, of course that's gonna happen, like I know that will be mine. That means you're very close, if not already able to tune into that reality. So our feelings are really a feedback about what channel are we on. And the channel you're currently on is the current life you're living. Because otherwise you wouldn't be living that life right now. Now, how do you get to better channels? How do you get to better realities? How do you manifest better things? Naalala ko na naman tuloy yung sinasabi ng mga typical na yung sabi nila, okay lang mahirap basta masaya naman. Alam mong sinungaling yun eh. Kasi sinungaling yung sinasabi nila na yun. Kasi yung salitang yun, lumalabas yun para lang naman bigyan ng, ang tawag nito, yung sitwasyon nila. Bigyan ng pampalubag. Pagaanin yung sitwasyon yun, nila. pagaanin. Hindi totoo yun. Oo, hindi totoo dadaya yun. yung sarili. O kaya, program yun sa kanila ng ibang tao. Tama. Natutunan lang nila, tapos inadapt na nila na inadapt. Na kaya kapag nangyayari yung ganong sitwasyon, o yung ganong pangyayari,
yun kaagad yung Oo. automatic reaction nila eh. Yun yung pakiramdam nila sa sitwasyon na yun eh. Kung Na, okay lang to. Okay lang na kahit wala tayong pera basta sama-sama. Oo, kung tutusin to, pwede din naman yun. Kaya lang kasi kapag katapusan ng bayaran at problema ka, hindi na totoo yun. Di ba? Pero kung halimbawa, ganun kung sitwasyon nyo at hindi naman kayo namang problema ng mga bayarin kada katapusan, di ba? Okay yun. Kaya lang kung kada buwan mamomroblema ka na may babayaran kang utang, hindi okay yun. Oo, Sabihin. tama yan. Isa pa nga yun, naisip ko. Di ba kapag bata tayo, tinatanong tayo, ano yung pangarap mo? Anong gusto mo paglaki mo? Sabi, magsabi, doktor. Sabi, ba't gusto mo maging doktor? Di sasabihin, gusto ko mo maging doktor para manggamot. Oo. Di ba? Eh, pag malay ka na, yung ganong pangatwiran, hindi totoo yun eh. Hindi. Kasi, isipin mo gusto mo maging doktor. Tapos, may mga tao na gusto nila, sabi nila, hindi mahalaga ang pera. Ngayon, kung gusto mo maging doktor at pahig ka ba na walang sahod? Di ba? Oo. Ibig sabihin, kaya tayo, hindi mo pwedeng sabihin na gusto mo maging doktor para manggamot. Hindi pwede yun eh. Gusto mo maging doktor para magkapera. Tama. Diba? Iba kasi ang awareness ng bata eh. Puro pa eh. Oo. Pero pag matanda ka na, hindi mo pwedeng sabihin gano'n na gusto mo manggamot. Hindi totoo yun Kasi eh. marami na responsibilidad eh. Pag matanda ka na eh. Sige nga, ilagay natin sa realidad. Sige, manggamot ka ng libre. Yung walang bayad talaga. Oo, walang bayad talaga. Sa ospital. Zero. Oo. Di ba? Wala eh. Wala. Gusto mo maging architect o walang bayad. Sige. Kaya nga, naisip ko, bakit hindi na lang turuan na sa umpisa, kumita ng pera. Yun. Tapos, pag kumikita na yung pera yung batang to, sa kanya gawin yung gusto niya na gusto niya maging doktor. Hindi maging doktor siya. Kasi, kahit mag-doktor siya na walang mababayad sa kanya, may income naman siya. Yun. Dahil dun sa skills na natutunan niya nung bata siya. Di ba? Oo. So, maganda yung ganun eh. Kaysa yung pagdodoktorin mo na. Para yung, napanood ko, yung nakausap kong ka-classmate ko. Sabi niya, yung engineer yun eh. Sabi ko sa kanya, di marami na kayo nagawang building. Di ba, yun naman yung pinag-aralan namin, magtayo ng building, dito kami maglatag ng kalsada. Diba? Ang problema lang namin talaga, hindi namin alam paano namin pagkakakitaan. Grabe. Hindi nila kayang, paano namin pagkakakitaan yung pagiging magaling nila sa yun ang skill na wala sila. Tama. Kaya doon pa rin talaga yun magiging punot dulo eh. Paano mo maibebenta yun? Kaya maganda yung librong binibenta ni Philip, no? How to Sell Like God. Sabi nga ni Myron, tinuruan tayo ng kung ano-ano mga skills pero hindi tayo tinuruan paano ibenta yung skills na yun. Tama. Yun ang pinakamagandang skill. Oo. Kaya nga, ito na lang, yung pinag-aaralan nating manifestation. Kung ano yung gusto mong channel na puntahan, itap mo lang doon yung Oo. Tap mo yung mouse frequency, mo. Yung daliri mo. Halimbawa, sa YouTube na lang eh. Isang channel na yan eh. Na gusto mo kumita ng pera, di maghanap ka dyan ng mga paano kumita ng pera. Frequency yan. Tawag yun ang panoorin mo araw-araw. Ngayon, gusto mo kumita ng pera, pinanonood mo mga Korean novela, wala. Hindi align eh. Yung channel. Hindi align, tama. Diba? Yun yung sinasabi dito. Kailan i-align mo yung gusto mo dun sa gusto mo maging realidad. I-align mo yung frequency mo, yung sarili mo. Into your life. Well, it is about envisioning those and then making sure that you believe it to such an extent that you feel the emotions as if that reality is true. So let's say you want to be a millionaire and you're scripting and you're imagining that you're going to be a millionaire. It is about really feeling those emotions. And then for the rest of the day, after you done your scripting or imagination, ito yung problema dyan eh, yung sinabi ko kanina. Na kapag nag-script ka, halimbawa gusto mo maging milyonaryo, kapag sinusulat mo yon, merong pakiramdam sa sarili mo na hindi totoo yan, hindi mo kaya yan, gaganon eh. Hindi maririnig yun, pero mararamdaman mo yun. Kasi dun mag-uumpisa yung malalaman mo na meron talagang nag-program sa'yo. Merong pakiramdam na nailagay sa'yo na hindi dapat na ayaw mo, pero nailagay sa'yo. Ngayon, kapag naramdaman mo yun, madali mo na siyang maalis. Oo. Kasi malulukit mo na eh kung nasan yung problema eh. Malulukit mo na. Ngayon, ang gagawin mo lang doon, paulit-ulitin mo lang na, huwag mong pansinin yun, ulit-ulitin mo lang yung ini-script mo.
Na kahit magsabi yun na, hindi mo kaya yan, laki yan, 1 million. Hindi mo kaya, hindi mo kumita ng 5,000 a month. Gaganunin ka pa eh. Diba? Pero kung araw-araw mong gagawin, lalabanan mo yung ano na yan, unti-unti ring hihina yung boses niyan. Nalala ko tuloy si RD, yung good wolf at bad wolf. Good wolf at bad wolf. Diba? Kasi nga napakain natin ng mahabang panahon yan eh. Kaya busog na busog yan, malakas yan. Malakas yan, yung bad wolf natin. Pero kung gagawin mo tong ganitong mga klase ng content, ganito yung mga panonoorin mo, ganito yung kukonsume mo, unti-unti mamamayat yung bad wolf na yun eh. Unti-unti lalakas naman yung pinakakain mong good wolf mo. Meron nga akong finallow sa Instagram, bata pa siguro 13, 14 years old pa lang lalaki. Ang mga kino-content niya mga ganito, mga all about personal development. Ang marami sa comment niya, shut up lil nigga. Mga bad comment. Okay lang yun. Kasi hindi nila matanggap eh, no? Kasi yung bata na nakatap na talaga yun. Automatic na. Kahit 13 years old, baka ang tingin niya sa sarili niya, billionaire na siya. Oo, yun ang pakiramdam niya. Oo. Tama yun. Ang galing. Meron dun mga magagaling na nagko-comment na imagine, sabi, daw sila, masyado daw silang bilib sa bata yun kasi natutunan nila yung mga ganong nagkaroon sila ng interest sa mga ganong idea, nasa 30 na sila. Yun, 13 pa lang. What more pag nag-edad daw ng 20 yun? Tingnan mo, si Mr. Beast. Si Mr. Beast na lang. Si Anyos. Grabe na obsession nun sa YouTube. Tingnan mo ngayon, pa lang siya, 23 pa lang siya. Bilyonaryo na. Sa YouTube lang yun nagumpisa. Ang content niya, mga Minecraft lang. Galing. Kaya marami pa rin talagang nakaprogram na tao. Pero may mga magko-comment pa ng get a job, lil nigga. Mga ganun pa get a job. Ang content niya nga, wag kang magtrabaho 9 to 5 eh. Kaya may nag-comment dun eh. Kaya nga, nagko-content siya na wag kang magtrabaho ng 9 to 5 tapos pagtatrabahuhin mo. Yun nga yung yung mindset niya eh. Get a job daw, lil nigga. Yung mga nagko-comment pa dun, bata ka pa, hindi mo pa alam yung realidad. Sa totoo lang, pag napag-aralan mo to, kahit bata pa, hindi, kontrolado mo yung realidad mo. Kaya sabi ko kanina, batas to eh. Oo. Pag sinabi mong batas, hindi ako kumikilala ng 1-year-old ka o 2 years old ka o 50 years old ka. Babae o man o lalaki. Basta gagawin mo tong batas na to, mangyayari kung ano man yung hatol sa'yo ng batas na yun. Tama. Meron bang batas sa gravity na 2 years old ka, pag tumalong ka, buhay ka? O kaya 50 years old ka, buhay ka? Hindi naman ganun eh. Walang pinipili yan. Yun hindi maintindihan kasi ng mga tao, lalo na yung mga saradong isip tsaka mga program ng society. Starting to live, starting to embody that feeling of being a millionaire as if it already happened, as if it is already true. The only way to align to reality is by consistently making sure your feelings align with that new reality or that new desire that you're trying to create. How good does the thinking about the desire already make you feel? And if it still makes you feel anxious, then there is more scripting and alignment needed. And that brings me to my third point. In order to tune into a new frequency or a new reality in the universe, you need a level of detachment. Detachment from your current life circumstances. And in a way also a detachment of your desire, because the most important part about manifesting is that you don't put your desire on a pedestal. If you put your desire on a pedestal, if it seems like this grand thing that just is so hard to get to, you're basically still staying at the current frequency you're at, and you're still saying, okay, my desire is so many levels or realities or channels above me that I'm currently not there. And this detachment is really about understanding that whatever your current life circumstances are, it does not determine the channel that you could tune into. There are literally people who went from zero, living in the worst circumstances, to being incredibly successful, multi-millionaires. And you need that level of detachment to let go of your current life circumstances, understanding that those do not determine sinasabi mo kanina your yung natungkol future. sa bata, no?
Oo. Na detached siya dun sa edad niya eh. Na wala siyang pakialam kahit anong edad niya. Kasi ang nakikita niya lang sa isip niya, ito na siya eh. Siya na yung iniisip niya na milyonaryo siya o kaya successful siya. Di ba? Parang ano yan eh, parang pagtatanim talaga. Na kapag ka itinanim mo na isang buto, alam mong tutubo yun eh, kahit anong mangyari. Tutubo at tutubo yun. At basta alagaan mo lang siya. Tama. Tutubo at tutubo yun na hindi mo na alalahanin kung ilang ugat bang meron doon eh. Hindi mo na iaalalahanin lahat ng yun kasi hindi na natin control yun. Sa Diyos na yun eh. Yung parte na yun eh. Basta ang mahalaga na itanim mo yung binhi na yun, hayaan mo na siyang tumubo. Alagaan mo siya. Diligan mo siya. Yun lang naman ang kaya natin gawin eh. Consistency. Oo. Yan yung sinasabi niya. Ngayon yung pagpapabunga nun, hindi na sa atin yun eh. Hindi na natin control yun eh. Basta kung ang control natin yung proseso na para pabungahin yun, di ba? Lalagyan mo ng pataba. Lalo mo siyang pagagandahin ng tawag nito. O kaya lalagyan mo kung may mga pesticide, papatay mo yung peste. May hayop, lalagyan mo ng bakod. Oo. Yun ang pinakaano natin. Pero yung para mamunga o mabuhay yung puno, wala tayong ano doon, wala na tayong detachment doon. Basta alam natin na bubunga yun. Yun na lang, yun ang ano natin, expectation natin doon. Only thing that determines your future is your capability with your mind, it happens within, to tune in to a different reality, to be able to feel the emotions as if that desire is yours. And this detachment also from your desire doesn't mean you don't want your desire anymore. Of course, you need to always want your desire. But again, when we go back to the example of being a millionaire, it shouldn't be on a pedestal. If you look at another person that is a millionaire, it shouldn't make you feel jealous. It shouldn't make you feel, oh wow, how am I gonna do that? Wow, that looks so difficult. No, it should make you feel like, oh, that will be me in whatever, I don't know how long. But it should make you feel yun equal. Dapat yung emotion. It should make you feel aligned. And especially when it comes to seeing other people in your life having what you desire, the universe is presenting that to you as an example to show you that it is possible. It is not to make you feel less. It is not to make you feel even more demotivated. It is to show you, look, these realities do exist for other people, so they can exist for you as well. Ang galing, no? Ibig sabihin talaga, kapag may nakikita kang mayaman, ibig sabihin, posible. Oo. Hindi yun pinapakita sa'yo kasi sila ang dahilan kaya mahirap. Oo. Diba? Hindi pinapakita sa'yo yung mga masasarap na pagkain, mga taong masarap kumain dahil nakakabili ng masasarap na pagkain. Hindi yun pinapakita sa'yo para inggitin ka. Para ipamukha sa'yo na hampas lupa ka. Oo. Diba? Kasi nga, ganun ang ano eh, no? Tingin ka agad ng tao pagka nakikita nila ibang tao mas angat sa kanila sa physical na mundo. Ano eh, masama ka agad ang isip eh. Oo. Kasi nandun sila sa frequency mababa. Kaya sabi nga ni Sherwin, sabi niya, nagpapakita ako ng mga gains ko para ano, ma-inspire kayo, hindi para utangan ako. Tabingi ang mindset nyo, ayusin nyo. Diba? Pag nakita mo yung ganun, ibig sabihin, posible, kaya. Oo, kaya. Kaya. Yun ang gustong, yun ang isipin natin. Kapag may nakita tayong mga successful na tao, ibig sabihin, posible talaga. Tama. Their jealousy is a huge reflection that you're not in alignment yet and that you're too attached. Again, detach from your current life circumstances. Nothing that you're experiencing now can hold you back from manifesting anything you want. All you need to focus on is tuning into that reality that you want, your desired reality, as often as you can. You know, imagining it, living as if you already are it, scripting it and feeling the emotions as if it is already true. Looking at other people in your life or people that you see on the internet and using that as inspiration and not as things to bring you down. You can literally create any desired reality. Because if you can hold it in your mind, that means there is a reality that exists or you have that desire. And if you can generate the feelings as if that reality is true for long enough, you are able to tune in to that channel, living by the story that is going to be your reality, and understanding that you have the power with your mind to create any desired reality. Now, this was my longest rant video ever. I hope
any of this made sense. Really let me know in the comments what you think about it. If there was anything that you learned from this video, leave me a like and subscribe to my channel. That would be amazing. And Ay, subscribe daw. Ay, napindot ko. Galing, ano? Yan, napakaganda nung napanood natin. Promise. Kasi unang-una, nalaman natin yung pagkakasunod-sunod. Oo. Tsaka paano gumagana yung batas o yung tinatawag na law of attraction. Doon yun magsisimula sa sa pagpili ng kung ano yung emosyon na gusto nating maramdaman. Una kasi ang una doon yung kung ano yung gusto mo talagang mangyari. Kung anong gusto mong realidad mo. Ngayon, ang gagawin mo doon, iisipin mo kung ano yung realidad mo. Kaya nga mahalaga yung goal setting na magta-target ka ng isang goal. Kasi kung wala nun, para kang bangka na pumalaot lang sa na wala kang patutunguhan. Yung direksyon mo kung saan-saan lang ipadpad. Oo. Kaya parang sa umaga, pag gumigising ka, wala kang gana kasi wala kang goal Wala kang gustong mangyari sa buhay mo, parang ganun. Pag gumising ka, parang problemado ka na kaagad. Hindi ganun. Dapat meron ka laging target na, bukas ano naman kayang gagawin ko. Ganun lagi. Kaya nagturo na meron ka dapat long-term goal tsaka short-term. Kasi yung long-term, hindi mo basta ma-achieve yun Importante dapat na meron ka pa rin short-term. Yung short-term na yun yung mga... Gaslighting yun tawag doon. Yun yung dapat mong gawin para mas makarating ka dun sa long. Yun, tama. Parang yun, parang... Napakahalaga nun para hindi ka mabagot dun sa Oo. Hindi ka mainip dun sa long-term goal mo. Kasi pag sinabi yung long-term goal, malalaki yun Kumbaga sa malaki. Targetan ng pera yung billion yun o kaya million. Million. Diba? Kaya nagpapasalamat kami sa mga palaging nakasubaybay sa Brotherhoods. Kay kapatid na Nathan, lagi nanonood. Oo nga, shout out kay kapatid na Nathan. Ayan, maraming salamat sa panonood palagi. Yan. Tsaka syempre sa mga brothers natin na nanonood palagi, maraming salamat kahit hindi kayo nagko-comment. Siguro kailangan natin magpa-premyo para mag-comment Next time siguro meron kaming kasi meron diyan 'di ba? Hindi ko na sasabihin. Basta mag-subscribe na kayo sa aming channel para pantay-pantay yung frequency natin. Oo. Yun lang may isasuggest namin sa ngayon. Saka tuloy-tuloy pa rin itong mga podcast natin hanggang sa makita nyo rin yung ibang pagbabago. Oo, malay nyo, di ba? Kasi ngayon, yung ganito, yung background namin, ganito pa rin. Kasi, pero kung tatanungin nyo yung realidad namin, hindi na itong realidad namin. Nakadetach na kami sa ganitong realidad. Hindi na to, nako. Siguro malayo na. Ang hinintay na lang namin yung mag-manifest. Yun, yung manifestation. Yung physical kasi, yun na yung manifestation ng mga iniisip natin. Na yun yung nagiging emosyon natin, yun yung magiging result natin. Yun na yung manifestation. Kaya nga maraming taong depressed kasi hindi sila hindi yun nga tawag nito. Ang realidad nila nandun sa mga nakaraan. Oo. 'Di ba? Sa mga nangyari sa kanilang masasama. Yung mga nangyari, yun pa rin yung realidad nila hanggang ngayon Kasi kung iisipin natin yung mga nangyari sa atin ng mga nakaraan, kung yun pa rin ang realidad natin, walang mangyayari talaga. Lugmok ka pa rin. Kasi yun nga yung frequency na pinakamababa. Yung grief, yung parang lagi ka nagdadalamhati. Oo, yun. Grief. Kasamaan ng loob yun. Lagi mo iisipin yung ginawa ng ibang tao sa'yo. Diba, no? Huwag na nating isipin yun. Kung meron man pagkukulang o may mga masama mang ginawa sa atin, ipagpasa Diyos na lang natin. Okay, kaya hanggang dito na lang mga brothers, sa muli. Hanggang sa muli, maraming salamat. Yan, sa palagi pagsubaybay. Ingat kayo palagi. Adios.